Narusahan si Advaita Acharya. Itinuturing ni Advaita Acharya si Ginoong Chaitanya bilang kanyang guru at ang sarili niya bilang isang mapagkumbabang lingkod. Gayunpaman, si Sri Advaita Acharya ay naging alagad ni Srila Madhavendra Puri, ang gurong espiritual ni Isvara Puri. Kaya naman si Ginoong Chaitanya na siyang naging alagad ni Sri Ishvara Puri ay itinuturing si Advaita Thakur bilang nakatatanda at nakahihigit sapagkat siya ang naging godbrother ng kanyang sariling guro. Si Advaita Prabhu ay nahapis ang kalooban sa tuwing nakikitang iginagalang siya ng labis ni Mahaprabhu. Kaya sa paghahangad ng maawain na pagpaparusa mula sa Panginoon, minsan niyang sinimulang ituro ang landas ng pilosopikal na espekulasyon at tuyong kaalaman sa iilang tao. Nagsimula si Advaita Acharya na magturo ng pilosopikal na haka-haka at tuyong kaalaman sa ilang mga hindi pinalad na tao. Alam niya na ang kanyang mga ginagawa ay ikagagalit ni Mahaprabhu. Nang mabalitaan ito ng Panginoon, siya ay lubhang nagalit at agad na nagtungo sa Santinapur upang siya ay mahigpit na kastiguhin. Sa araw na iyon, nang makita ng lahat ang mukha ng Panginoon, nakadama sila ng takot sa kanilang mga puso. Pagdating sa bahay ni Advaita, tanong siya ni Panginoon kung alin ang higit na nakahihigit, jhana, pilosopikal na kaalaman, o bhakti, pagsamba ng may debosyon. Sumagot si Acharya na ang landas ng pilosopikal na kaalaman, jhana, ang higit na mataas. Dinagdagan pa niya na ang paglilingkod ng may debosyon, bhakti, ay walang saysay kung ang isang tao ay walang kaalaman. Nang marinig ito ng Panginoon, siya ay labis naggalit. Hinilan niya palabas ng bahay si Advaita Thakur, itinapon sa bakuran at doon ay sinimulan siyang kastiguhin. Sa bakuran ay sinimulan siyang saktan ng napakalakas. Ang asawa ni Advaita, si Sita Devi, na nakakaalam ng mga lihim na dahilan sa likod ng mga ginagawa ng kanyang asawa, ay hindi mapigilan ang sarili at sumigaw ng malakas. Tama na, tama na. Nakiusap siya sa Panginoon na patawarin ang kanyang asawa at itigil ang pananakit. Natatakot siyang baka mamatay ito sa sobrang bugbog. Si Lord Nityananda ay ngumiti nang marinig iyon, habang si Haridas Thakur ay patuloy na takot na nagsisigaw, Krishna! Krishna! Pagkatapos, ang Panginoon ay umatungal na parang kulog at nagsabi na siya ay payapang nagpapahinga sa dagat ng gatas, Milk Ocean. Subalit, si Advaita Thakur ang siyang dahilan kaya siya bumaba sa lupa upang gawin ang kanyang tungkulin. Pinagpatuloy ng Panginoon na si Advaita Acharya ang siyang nagpasimula ng pagpapalaganap ng devosyonal na paglilingkod. Ngayon, siya, si Sri Advaita Acharya, ang siyang nagsisikap na takpan ang banal na agham ng debosyon sa pamamagitan ng pangangaral ng landas ng impersonalism. Ipinahayag ng Panginoon na si Advaita Thakur ay nilinlang siya sa lahat ng aspeto. Nang marinig ang mga salita ng Panginoon at matanggap ang kanyang pagkastigo, si Sri Advaita Acharya ay lubhang natuwa. Pumalakpak siya ng kamay at sumayaw sa tuwa. At sinabi niya na ang Panginoon ay tunay nang itinuturing siya bilang isang lingkod lamang. Ipinahayag ni Sri Advaita na tama lamang na siya ay pinarusahan ng Panginoon. Dahil dito, nadama niya ang panibagong lakas sa kanyang ugnayan sa Panginoon bilang isang hamak na lingkod.
Pagkatapos, pabirong sinabi ni Sri Advaita na ang mga papuri at magagalang na asal ng Panginoon na dati ginagamit upang luwalhatiin si Advaita Thakur ay tuluyan ng naglaho nang siya ay kastiguhin. Sa katunayan, isinagawa ni Sri Advaita Thakur ang buong tagpong ito upang pukawin ang banal na galit ng Panginoon at tanggapin ang kanyang pagkastigo. Nais niya na ituring siya ng Panginoon bilang isang lingkod lamang. Sa pamamagitan ng kaganapang ito, itinuturo sa atin ni Advaita kung gaano kapalad ang makatanggap ng pagkastigo mula sa Panginoon o mula sa sariling guru. Pagkatapos nito, si Ginoong Vishvambar, Sri Chaitanya ay nakaramdam ng kahihiyan dahil napakabigat ng pagkastigong kanyang ibinigay kay Acharya. Subalit dahil lubos siyang nalugod, pinagkalooban niya ng biyaya Sri Advaita na sino mang hihingi ng kandungan ng mga banal na paa ni Advaita, kahit ito man ay isang uod, insekto, o isang tao na nakagawa ng milyong-milyong kasalanan labang kay Chaitanya Mahaprabhu, ay agad niyang pagpapalain. Haribol.